ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong ayaw magbanat ng buto para kumita ng malinis na pera. Mga taong walang ibang kaya kundi ang dumepende sa iba. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang manggamit ng iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Paulo, 25 years old at isang proud sugar baby o baby boy ng mga matatandang babae o matrona. Madalas ay byuda ang mga target ko. At syempre required na may kaya sila sa buhay o maraming koneksyon para mapakinabangan ko. 19 years old ako noong nagsimula kong pakinabangan ang kagwapuhan at katawan ko. Para sa mga matronang magsustento sa akin. Come and go lamang din naman ang mga matronang ito, Papa Dudut. Minsan ay nakakahanap na sila ng mas bata sa akin o mas magaling lang talaga silang bulahin. Madalas naman ay nahuhuli lamang sila ng mga anak nila at tinututulan ang mga ginagawa nilang pagkuha ng aliw mula sa mga katulad kong sugar baby. Isa sa mga pinaka-loyal kong taga-sustento ang isa sa mga paborito kong matrona. Itago na lang po natin sa pangalang Marcia. 60 years old at kaedad lamang ng nanay ko. Sobrang galante ni Marcia. Lahat ng ituro ng uso ko ay bibilhin niya. Hindi pahirapan sa kanya kung anuman ang gustong ipabili ko. Mayaman naman kasi talaga siya. O mas magandang sabihin na mayaman ang naging asawa niya. Matagal na siyang byuda, maswerte lamang na iniwanan siya ng mga negosyo at iba pang mga yaman. Yun nga lang, Papa Dudut, ay wala silang naging anak. Kaya ang libangan ni Marcia, ako at wala nang iba pa. Pau-pau ko. Ay bakit na kasi maangot ang baby ko? Eh kasi naman. Wag na lang pala, nakakahiya. Ngayon ka pa ba nahiya sa akin? Eh nakita ko na ang lahat sa'yo eh. Uy, wag maingay. Baka marinig ng iba. Maingit pa bigla. Iinggitin ko talaga sila. Kasi wala silang baby boy na pinagpala na makinis pa. Nawawala na nga ang kinis ng balat ko dahil sa stress eh. Ay, hindi na to kaya ng moisturizer lang. Ay bakit ba kasi? Ano bang kailangan ng pau-pau ko? Wag na. Sasarilihin ko na lang to. Ay, huwag namang ganun. Ano bang kailangan mo? Sunscreen from Korea o Japan? Meron ako nun. Gusto mo bang magpa-body scrub? Hindi yan ang kailangan ko eh. Ano nga? Nai-stress kasi ako, baby. Paano ba naman? Malapit nang kumupas yung mga t-shirt ko, kakalaba. Wala na rin sa uso. Hirap na ako mamili ng isusuot kada aalis ako. Yan lang ba ang problema mo? After ng meeting ko mamaya, pagsha-shopping kita. Hindi dapat kumukupas ang damit ng baby ko. Kasalanan ko rin naman. Kasi palagi ako naglalaba. Hand wash pa. Nai-stress na naman ako bigla. Tingnan mo naman itong mga kamay ko. Hawakan mo. Ay, ang lambot naman ng kamay mo. Hindi na nga malambot ang mga kamay ko eh. Tingnan mo nga oh. Konti na lang kasing gaspang na ng talampakan ko yung mga palad ko. Dahil sa kakalaba ko to eh. Bakit kasi ikaw pa ang naglalaba?
Bakit hindi mo na lang ipalaundry? Ako na lang ang magbabayad. Wala kasi akong tiwala sa mga laundry shop. Baka mamaya mapag-interesan pa nila ang mga damit ko. Alam mo namang puro branded tong damit ko. Oo, alam kong branded yan. Ako kaya ang bumili lahat ng mga damit mong yan. O diba? Kaya nga sayang kung nanakawin lang sa laundry shop. Kaya sana, ang gusto ko, bagong automatic washing machine. Yung meron na ring dryer para hindi na ako magpiga. Saka para tuyo na agad yung mga damit ko. Naku, iyan lang naman pala ang kailangan mo. Hindi mo na lang ako diniretso. O sige, bibigyan kita ng perang pambili niyan. Yun! Thank you, my loves, The best ka talaga. Saka syempre, huwag mong kakalimutan yung bayad, para dun sa utility man na magkoconnect at mag-aayos ng washing machine sa bahay, ha? Oo, may kakilala ko. Ako nang bahala riyan. Huwag ka nang ma-stress. Mag-relax ka na para hindi na mag-dry ang skin mo, okay, baby? Ay, tsaka yung sunscreen na rin pala. Orderan mo na ako ng marami. Pero gusto ko yung galing Korea para opa ang datingan ko sa arawan. Noted sa lahat ng yan. At mamaya, mag-grocery na rin tayo para may stocks kayo ng nanay mo sa bahay ninyo, okay? Ay, kahit kami na lang ni nanay ang mag-grocery. Idagdag mo na lang sa allowance ko. Kasi banding kasi namin ni nanay yung pamimili. Alam mo naman na bihira na kami magkasama kasi palaging ikaw yung uuna ko. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera pang grocery. Kami nang bahala ni nanay doon. Love you. Uy, yung pambili ng washing machine, Naalala ko ang unang gig ko sa pagiging sugar baby. Isang matandang babae na meron pang asawa. Meron namang basbas mula sa baldado niyang asawa ang pagkakaroon niya ng sugar baby. Kaya hindi ako masyadong nag-guilty noon. Pero sa unay, mandidiri ka talaga kung hindi ka pa sanay sa ganong kalakaran. Pikit mata ko na lamang na tinanggap ang gustong ipagawa sa akin ng unang naging sugar mommy / matrona ko. Kapalit naman kasi noon ay pera. Malaking tulong ang perang kinikita ko sa pang-sugar mommy para sa amin ng nanay ko. Papadudod hindi malaki ang mga unang kinikita ko noon dahil nagsisimula pa lamang akong bumuo ng pangalan ko sa industriya ng sugar babies. Pero sapat naman na yon para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni nanay noon. Kami na lamang kasi ang magkasama sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay 7 years old lamang ako noong iniwan kami ni tatay para sumama sa mayamang babae. Pinili niya ang babaeng yon kesa sa amin. Inamin niyang nasilaw siya sa pera at palibasa nga ay mahirap kami noon at siguro'y napagod na lamang si tatay na magtrabaho ng magtrabaho. Pero hindi naman kami umangat sa buhay. Kaya noong may nagpakita sa kanya ng interes, agad na niyang sinunggaban at iniwan kami ni nanay bilang kapalit. Bigla-bigla kang nag-ayang mag-grocery. Marami pa naman tayong stock sa bahay. Nay, balita ko kasi may bagyong parating kaya mabuti nang handa tayo. Ay, oo nga. Meron nga palang bagyong parating. Ilabas mo na lahat ng damit mong marumi mamaya pagka-uwi natin. Pati yung bedsheet mo, palitan na rin para maisama ko na sa labahan. Habang hindi pa nagtatago ang araw, mamadaliin ko ng paglalaba. Teka, relax ka lang, Nay. Hindi na natin kailangan ng araw para makapagpatuyo ng labada. Bakit? Ang ibig kong sabihin, bibilhan na kita ng automatic na washing machine. Ay, yung merong dryer? Yung hindi na kailangang bantayan palagi? Oo, bantayan na lang po natin yung bill ng kuryente kasi panigurado, tataas ang singil sa atin sa susunod. Ay, ayoko na pala niyan. Mataas palang konsumo sa kuryente. Talo tayo riyan.
Hayaan mo na ako sa batsa at palo-palo. Kaya ko pa naman kahit mano-mano. Ay nako Nay, hindi ko naman nahahayaan na mas lalong gumaspang ang kamay nyo kakalaba. Kaya nga bibili na tayo ngayon ng washing machine para hindi na kayo mapapagod. Mahal ang singil sa kuryente ka mo. Walang problema ron Nay, kaya kong bayaran kahit umabot pa ng 10,000 ang kuryente natin kada 15 days. Sabi ko naman sa'yo, promoted ako sa trabaho ko, saka meron pa akong bonus kada buwan dahil marami akong naipapasok na kliyente sa office namin. Talaga ba anak? Naku, napakaswerte mo nga naman. Pero sana, makwentuhan mo ko tungkol dyan sa trabaho mo ha? Kasi nagtatanong sa akin ang mga tita mo. Wala naman akong masabi sa kanila kung anong trabaho mo tsaka kung bakit ganyang kalaki ang kinikita mo. Huwag na lang kasing magkwento sa kanila. Hindi naman nila kailangang malaman kung anong proseso sa trabaho ko Mahihirapan lang silang maintindihan kasi komplikado yung kalakaran dun sa office. Komplikado? Baka naman mamaya gumagawa ka ng illegal, ha? Nako, di bali na magkanda sugat-sugat ang kamay ko kakalaba. Huwag ka lang papasok sa mga pinagbabawal na trabaho. Nay, legal po ang trabaho ko, no? Kaya nga sa office ako pumapasok, di ba? Ano ba kasing klaseng trabaho yan? Kahit sa akin mo na lang ipaliwanag para maintindihan ko naman. Nay, hanggat maaari kasi kapag nasa labas na ako ng office, ayoko nang pinag-uusapan pa yung tungkol sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-relax kapag kasama kayo. Kaya, alam nyo, bumili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Tapos bumili na tayo ng washing machine, ha? Ay, anak, baka naman pwedeng maglambing ng sunscreen tsaka moisturizer. Kasi alam mo naman ang nanay mo. Nagkakaedad na. Kailangan ko ng panlaban sa katandaan. Nakita ko sa Facebook mainam daw ang sunscreen araw-araw. Ano ko, Nay? Merong regalo sa akin ng boss ko ng mga sunscreen galing Korea. Ay! Oo, bukas kukunin ko sa office. Yun yung gamitin mo para pwede ka nang humilera dun sa mga bida nung K-drama. Naku! Galing talagang Korea. Hmm. Ay, maiinggit lalo sa akin ang mga kapitbahay natin pag nakita nilang kulay Koreana na ako. Mas lalo pa silang maiinggit kapag pinakinis pa kita lalo. Ay, paano mo naman ako mapapakinis, nak? Naku, Nay, magpapa-facial ka twice a month. Hindi lang yan, ha? Ako na rin ang bahala sa Glutadrip tsaka sa body scrub. Papatayin natin sa inggit yung mga kapitbahay natin na yan. Papadudot, hindi alam ng nanay ko ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Alam ko namang pipigilan niya ang ginagawa ko. Lalo't sa ganong dahilan kami iniwan ni tatay noon. Naniniwala naman siya na nagtatrabaho ako sa opisina. Noong hindi pa ganong kalakas at kadalasang kita ko sa pag-sugar baby, inakala ni nanay na nagtatrabaho ako sa call center. Sa gabi na kasi ako lumalabas ng bahay at tanghali na akong umuwi. Siyempre sa gabi ako madalas kinikita noon ng mga matrona ko. Nag-i-stay kami sa motel hanggang bago magtanghalian. Pagkatapos noon ay umuwi ako kaagad para makaligo na. Para matanggal kahit papaano ang pandidiri ko sa ginagawa ko noon. Hanggang sa tumagal at nasanay na ang katawan ko na dumadampi sa katawan ko ang mga matatandang mga babae. Nasanay na akong umaasa sa kanila sa lahat ng kailangan kong pangpinansyal. Hindi ko nga nakikita ang sarili kong nagtatrabaho sa opisina o kahit saan pa maliban sa pagiging sugar baby ko. Mas madali ang pera. Mas malaki kumpara sa kinikita ng iba. Siguro isang pasasalamat na lamang din na natutunan ko ang ganitong kalakaran dahil sa tamad kong tatay. Sabi nga nila mga kapuso like father like son, ika nga. Wala na akong balita kay tatay at kung nasaan man siya. Sana ay ubos na ang pera ng babaeng pineperahan niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na ibili ko na si nanay ng automatic washing machine.
Kita ko kung gaano siya nag-relax nang maibili ko ng washing machine. Nakaharap na lamang siya palagi sa salamin at pinagmamasdan ang mapula niyang labi at pisngi dahil sa mga makeup na binili ko sa kanya. Lagi din siyang nagsiselfie ng walang filter. Hindi na niya kailangan ng filter kasi sobrang kinis at puti na niya dahil sa Glutadrip na naging maintenance na niya, Papa Dudut. Nakakatuwa na makita ang aliwalas ng mukha ni nanay. Relax at hindi na siya stress. Hindi gaya nung naghihirap pa lamang kami. Ni bumili ng bagong tsinelas ay hindi niya magawa para sa sarili niya. Palagi niyang nire-repair ang pigtas na tsinelas niya gamit ang wire at goma. Yun marahil ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagkayod bilang sugar baby. Ayoko nang makita si nanay na nagre-repair ng lumang tsinelas gamit ang wire at goma. Gusto ko siyang bilhan palagi ng bagong labas na mga sandals at sapatos. Kaya naman sinikap kong galingan ang pangbobola sa mga matrona ko. Isa na sa ginagalingan ko ng pangbobola ay si Deli. Senior na rin at isang biyuda, Papa Dudut. Mabusisi ito sa mga inaabot niya sa akin at hindi kasing galante ni Marcia. Pero malawak ang koneksyon niya sa gobyerno at iba pa. Kaya alam kong magagamit ko yon para maambunan ako ng tulong balang araw kapag kinakailangan na. Deli, matagal ka pa ba riyan? Kanina pa ako rito sa kamo. Babad na ako rito. Teka lang at may inaasikaso akong mahalaga. Gusto mo ba lumabas na lang muna ako dito sa hotel para hindi ka maistorbo? Nakakapagtrabaho naman ako kahit nandyan ka. Diyan ka na lang sa kama. Humilata ka riyan at mamaya tatabihan na kita. Nabuburyong na kasi ako rito Lahat na ng posisyon sa paghiga, nagawa ako na. Buksan mo na lang ang TV. May cable naman na ata dyan Manood ka ng balita para updated ka sa mga kaganapan sa Pilipinas. Para naman makasali ka na sa usapan namin ng mga amiga ko kapag lumalabas tayo. Bakit kasi kailangan ko pang makisali sa usapan nyo ng mga kaibigan mo? Hindi naman ako nakaka-relate. Puro sa ekonomiya, politika, relihiyon. Wala man lang bang tungkol sa showbiz para makapag-ambag naman ako kahit papaano? Ay nako, hindi nakakahasa ng utak ang mga chismis at showbiz. Habang bata ka pa lang, dapat busugin mo na ang utak mo ng mga iba't ibang kaalaman. Makakatulong yan sa'yo kapag nakikipag-socialize ka na sa mga matataas na tao. Ano ba yan? Palagi mo na lang akong pinapangaralan. Ang pinunta ko rito, lambingan. Hindi lecture, ha? Lambingan ba talagang pinunta mo o allowance? Syempre, kapag may lambing, matik na yung allowance. Ay, nako ka. Mabuti na lang talaga at gwapong-gwapo ka. At malaki ang katawan. Kaya sulit ang allowance na inaabot mo sa akin, di ba? Kahit payat tong utak ko. Deli. Ay, wag mo na akong kulitin sa allowance mo. Nagdagdag na ako last month. Aba, matuto ka namang makontento. Hindi naman yun Ay, ano pala? Baka naman pwede mong matulungan yung tsuhin ko na nakulong. Kapatid yun ni nanay. Nakikiusap sa akin na magawa ng paraan yung kaso niya. Bakit sa akin ka lumalapit? Attorney ba ako? Pulis? Alam ko kasing marami kang koneksyon. Ano bang kaso ng tsuhin mo? Nakapatay. Nakapatay? Ewan ko ba dun sa tsuhin ko? Hold-upper pala. Tapos ayun, hindi niya sinasadyang mapatay yung hino-hold up niya. Tinutukan lang naman ng bread knife ng tsuhin ko yung hino-hold up niya kaso biglang pumalag yung biktima. Sinuntok yung tsuhin ko. Syempre, kailangan lumaban ng tsuhin ko. Sinaktan na siya, di ba? Kaya ayun, napuruhan niya yung biktima. Paano, Deli? May lusot kaya? Marami pa akong kailangang alaming detalye. Siya, susubukan kong gawa ng paraan. Yay! Teka,
Saan pa bang masakit sa'yo para malagyan ko na ng ointment? Yung tuhod mo? Nagbabadya ba ng rayuma yan? Yung balakang? Aling buto mo yung tumutunog ngayon para mahimas ko na? Ha? Sa pagmasahe ko noon kay Deli ay bigla kong naalala si nanay. Naalala ko noong nagsimula kaming dalawa na lamang ang magkasama. Laging nasa labas si nanay para rumakit sa palengke. Tagabuhat siya ng mga prutas at gulay tuwing madaling araw. Tagahugas ng mga gulay sa tanghali, sa gabi naman ay tagawalis ng kalsada. Alanganing oras na ang uwi niya at pansin ko kung paano siyang paika-ika kung lumakad dahil sa sakit ng katawan. Kaya lagi akong may katabing ointment noon para pagkabukas pa lamang ni nanay ng pinto ay sinasalubong ko na siya ng ngiti at ino-offera na agad ng masahe. Doon ko nakikita kung paanong ngumingiti si nanay sa akin, Papa Dudut. Para bang nawawala bigla ang pagod niya. Parang sa isang iglap ay lahat ng pananakit ng tuhod, kamay, likod at balakang niya ay nawawala ng bigla. Bata pa lamang ako ay natuto na akong magmasahe. Kaya naman nagamit ko yon sa mga teacher ko pagkatapos ng klase. Nagpapamasahe sila at syempre may bayad po yon. Inuuwi ko kaagad kay nanay para may pandagdag sa pambili ng ulam. Hanggang sa pagbibinata, nagamit ko ang pagmamasahe ko para kumita. Sa pagmamasahe ko nga sa isang pinagbabawal na spa, ay nakilala ko ang unang naging sugar mommy ko. Nagustuhan nila ang hagod ko at hinahanap-hanap nila yon. Papa Dudut. Nay? Nay, nakauwi na po ako. Paulo, anak! Kanina pa kita hinihintay. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Naku, saktong-sakto. Nagluto ko ng sinigang na hipon. Paborito mo. Uy, biglang kumulo yung tiyan ko dun ah. Halika na para makakain na. Habang mainit pa ang sabaw. Ginawa na rin kita ng patis na may sili at kalamansi. Lalong kumulo yung tiyan ko sa sausawan na yan ah. Naglaway naman tuloy ako bigla. Talo ko pa tuloy yung naglili. Oh, ibaba mo na yung mga bit-bit mong paper bag para makakain ka na. Halika na. Ay, sinanay naman oh, hindi man lang na-excite sa nakitang mga paper bag na bit-bit ko. Ano ba yung mga pinamili mo? Ikaw na bata ka talaga. Hindi na kasya ang mga damit mo sa aparador, ha? Tapos nag-shopping ka na naman ulit. Eh di bumili tayo ng bagong aparador para magkasya ng mga damit ko. Pero nay, alam nyo, hindi naman sa akin tong mga nasa shopping bags eh. Para sa inyo to. Ay, para sa akin? Bakit? Birthday ko na naman ba, anak? Oh, bakit? Tuwing birthday ka lang ba dapat regaluhan? Wala namang okasyong kailangang i-celebrate para bilhan mo ko ng regalo. Nay, gusto ko lang i-celebrate ang pagiging best nanay nyo sa buong mundo. Anak ha, ang corny mo na. Naghahanap ka lang ng dahilan para gumastos eh. Nasa mall na kasi ako kanina. Nakita ko ang daming bagong labas ng mga damit. Feeling ko bagay sa inyo lahat ng pinamili ko. Check nyo, dali. Ay, Ito. patingin nga. Anak, ang gaganda nito, hala. Oh, di ba? Ang mamahal din ako. Ay naku, isuli mong lahat ng to. Anak, masyadong mahal. Parang dalawang buwang groceries na natin to eh. Magkano ba? Ay, naku, baka pang 4 na buwan pa. Oy, Nay. Hindi ko na po isusoli yan, no? Sa inyo na yan. Enjoyin nyo na lang para kapag nagsisimba kayo ng mga plastic nyong friends, meron kayong ipangrarampa. Patayin nyo sila sa inggit, Nay, ha? Make your son proud, ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung iniipon mo na lang ang perang pinangbili mo rito, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kailangan handa tayo. O, ito na yung huling beses na bibilhan mo ko ng luho, ha? Mag-iipon na tayo. O, sige po. Kung saan kayo magiging masaya. Mag-iipon tayo. Pwede tayong bumili ng bahay para hindi na tayo umupa. Magnegosyo tayo. Tapos mag-travel tayo sa buong Pilipinas. At sa buong mundo.
Tapos, bibili tayo ng... Oo. Nay! Naku, kakasabi ko lang kung saan kayo magiging masaya eh. Tapos bigla naman kayong iiyak dyan. Pasensya ka na anak ha. Masyado lang siguro akong masaya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na umaasensa na tayo. Dahil sa'yo. Dahil sa pagpupursige mo. Salamat ha. Nay, Bigla na lang sumasakit tong puso ko kapag naaalala ko yung pinagdaanan natin mula nung iniwan tayo ng tatay mo. Yung hiya ko sa'yo noon anak kapag nakikita mong minumura na ako ng landlady natin dahil hindi ako makabayad. Kung paano tayo tumatakas tuwing madaling araw kapag alam nating alanganin na tayong makabayad. Bigla kong naalala kung paano tayo nagtsatsagang matulog sa waiting shed dahil walang kamag-anak natin ang gustong magpatuloy sa atin kasi wala silang tiwala sa atin. Akala nila pag nanakawan natin sila. Kasi alam nilang kapos tayo. Nakakahiya anak. Kaya pasensya ka na ha. Kung hindi kita naigapang ng maayos noon. Tapos ngayon, imbis na akong bumawi sa'yo, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay ako. Pasensya na anak ha. Pasensya na kung kulang ang galing ko sa pagiging ina. Papadudot para akong dinudurog sa mga iyak at salita ni nanay. Ramdam ko noon ang sama ng loob niya dahil hindi niya naibigay sa akin ang buhay na masagana. Hindi ko naman siya sinisisi kailanman kung naghirap kami. Kay tatay lang talaga ako galit noon, wala akong tampo kay nanay. Alam kong ginawa niya ang lahat, kaya nga nagpursige ako para makaahon kami sa hirap. Ginawa ko po ang lahat kahit pa sabihing ginamit ko ang katawan ko para mabuhay kami. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mabigyan ng magandang buhay si nanay, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay pinangako ko na yon sa kanya. At hanggat kaya ko, hanggat napapakinabangan ko pa ang itsura at katawan ko ay hindi ako titigil na gawin yon. Niyakap ko si nanay at pinatahan. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya muling mararanasan ang hirap sa buhay. Kaya naman tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mag-iipon kami para sigurado ang magiging kinabukasan namin. Pinahawak ko kay nanay lahat ng kinikita ko at marunong po kasi si nanay na mag-ipon. Marami rin siyang nakwento na pwede naming pagkakitaan. Oo lamang ako ng oo. Sino ba namang hindi sisipaging umoo? Kitang-kita ko sa mukha ni nanay ang saya habang nagkukwento ng mga balak niyang gawin kapag meron na kaming sapat na pera. Papa Dudut, kahit sino namang anak, may ingganyong pumayag. Masaya ang nanay mo eh. Hindi ba't yun naman ang goal ng bawat anak? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-focus ako sa goal namin ni nanay na makaipon ng malaki. Una naming plano ay makapagbukas ng negosyo. Meron ng listahan si nanay ng mga balak nitong negosyo na kaya ng ipon namin. Tuwing gabi ay pinag-uusapan namin kung paano yon maa-achieve. Kakasimula pa lamang namin noon ang pag-iipon kaya alam kong medyo matatagalan pa bago namin magawa ang ibang plano namin. Hindi na ako lumustay pa ng pera para sa mga material na bagay, nagche-check na rin kami ng mga murang bahay sa probinsya. Pangarap kasi ni nanay na makabalik ng probinsya para doon na tumira. Gusto kong tuparin yon para sa kanya. Dinagdagan ko na rin ang ibang sugar mommy ko at meron yung mga nakilala ko online. Sapat na sa kanila na hinaharot ko sila at pinapadalhan ng mga masiselan na mga pictures. Kumagat na rin po ako sa mga ganap online para sa mga bakla. Nagpapadala din po ako ng mga pictures na masiselan sa kanila. At dahil doon ay mas nadagdagan pa ang kinikita ko. Pero syempre hindi ko pinabayaan ang dalawang main matronas ko, sina Deli at Marcia. Higit sa lahat ay sila ang pinaka
makakatulong sa akin para sa mga pangarap namin ni nanay. Kaya naman ginalingan ko sa kanila lalo. Lahat ng gusto nila dapat ay sundin ko. Paulo, tumawag ka nga ulit sa reception ng buwisit na motel na to. Ang init. Hindi pa ba magagawa ang aircon nila? Ayoko ng electric fan lang. Ay, kakatawag ko lang, di ba? Baka magalit naman na sa atin yung nasa reception. Baka makulitan na sa atin, mas lalo pang i-delay yung pag-aayos nitong aircon na to. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit dito mo pa napiling mag-check-in. Afford ko naman ang magbayad ng mamahaling hotel. Bakit sa motel pa na tong gusto mo? O kaysa naman mapunta sa hotel yung pera mo, di ba? Sa akin mo na lang ibigay. Panigurado namang mag-e-enjoy ka sa akin ngayon. Pang 5-star review ang galawan ko mamaya, abang ka lang. Ikaw talaga? Dinadaan mo ako palagi sa ganyan, ha? Ikaw lang tong nakapagpapapayag sa akin na humiga sa kama ng cheap na motel na to. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya dapat bumawi ka sa akin ng matindi. Akong bahala. Kailan ba naman kita binigot, di ba? Ano bang gusto mong bilhin, ha? Bagong sapatos? Bagong cellphone ba? Perahin mo na lang. Cash talaga kailangan ko. Uy, teka. Tumatawag si nanay. Teka lang ha. Sagutin ko muna sa labas, ha? Ay, bakit kailangan mo pang lumabas, Paolo baby boy? Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan dito. Baka papakin ako ng mga lamok dito. Ay! Mahina kasi signal dito sa loob eh. Sa labas malakas. Saglit lang to ha. Saka dadaan na lang din ako sa reception para i-follow up yung sa aircon natin ha. Sige na nga. Para hindi naman tayo maging pawisan mamaya kapag nagharutan na. Basta good girl ka dyan ha. O sige na. Sagutin ko lang tong tawag ni nanay. Diyan ka lang. Pagbalik ko, dapat ready ka na. Opo, sir. Hello, Belly? Napatawag ka? Kanina pa kita tinitext, hindi ka nagre-reply. Nako, sorry. Kasama ko kasi si nanay eh. Nagluluto kami. May balita na ba dun sa pinapaayos kong permit para sa negosyo ni nanay? Kaya nga ako tumawag sa'yo. Ayos na yon. Pumunta ka na lang bukas sa opisina ko. Pag-usapan natin yung mga kailangan yung ipasa. Ako na lahat ang mag-aasikaso nun. Yes! Hulog ka talaga ng langit, Nelly! Salamat ha! Ay, thank you. May kapiling to, no? Alam ko. Akong bahala sa'yo. Gusto mo ba sa office natin gawin? Bakit pa ba kita papupuntahin ng opisina ko kung hindi ko rin gustong gawin ng alam mo na? Akong bahala. Bawing-bawi ka sa tulong mo sa akin. Oh, sige na. Babalikan ko na si nanay. Magluluto pa kasi kami ng ulam eh. Usap na lang tayo bukas, ha? Good night. Bye. Ibang klase talaga si Deli. Daming tulong sa akin. Pero teka, unahin ko muna tong si Marcia. Marcia? Ready ka na ba? Eto na ako. Totoo po ang sinabi ko kay Marcia. Wala akong girlfriend, puro sugar mommy, oo. Pero yung karelasyon talaga ay wala. Ayoko. Sakit lamang yon ng ulo. At saka ayokong gumagastos para sa iba. Maliban kay nanay at sa akin. Madamot ako sa ibang tao. Parang hindi ko kayang i-share ang mga kinikita ko sa ibang tao. Kahit nga maraming babae ang lumalapit sa akin para magpapansin, para magpakita ng interes. Pero hindi ko talaga sila trip dahil alam kong wala naman akong mapapala sa kanila. Saka sa pagdaan ng panahon ay natuto na ako maging praktikal, papadudot.
Alam kong pera ang dapat mangibabaw sa lahat. Kung hindi naman yon maibibigay sa akin ng isang babae, wala siyang magiging puwang sa buhay ko. Pangarap at sinanay lang ang pinagkakaabalahan ko sa lahat. Sa pagdaan pa ng mga buwan sa tulong ng mga sugar mommy ko ay malaki nga ang naipon namin ni nanay. Hindi na rin problema mga permit sa negosyo at sa mga tatangkilik dito. Dahil bahala na raw si Deli doon. Yun talaga ang nagustuhan ko kay Deli. Hindi man siya kasing galante ni Marcia pero gusto niya akong maging wais sa pag-handle sa pera. Siya pa nga itong tumutulong sa akin para makaipon pa ng mas maayos. Hanggang isang araw. Oh, Nay. Nay, okay lang po kayo? Anak! Nay, ano bang nangyayari? May masakit ba sa inyo? Bakit? May namatay po ba? Anak! Huwag kang magagalit, ha? Kinakabahan naman ako sa inyo, Nay. Ano po ba yun? Sabihin niyo na. Anak! May boyfriend ako. Boyfriend? O ano ngayon? Hindi ka ba nabigla? Nako, Nay. Bakit pa ako mabibigla? Pinaganda nga kita ng pinaganda, di ba? Dextrose mo na ang glutat, puro ka makeup. Bakit pa ako mabibigla na nakabingwit ka ng boyfriend? Kayo naman, no? Yan ba ang sa tingin mo, ikagagalit ko? Walang problema sa akin kung may boyfriend ka na, Nay. Matagal na rin naman nung iniwan tayo ni tatay, Deserve niyong magkaroon ng bagong lalaki na magmamahal sa inyo. Mas bata siya sa akin, Paolo. Halos kaidaran mo. Sugar mommy daw niya ako. Ano? Sugar mommy? Ikaw, Nay? Iyon bang sinusustentuhan ko kapalit Oo, Nay. Oo, alam kong ibig sabihin nun. Bakit? Saan? Sino? Pinakilala lang naman sa akin ng isang kazumba ko. Uso naman daw. Tsaka, sayang. Nay, ano? Nalulungkot ako Naiinggit ako doon sa iba. Meron silang kasama. Kaya ayun, pumatol ako. Nag-aabot ako kaya lang. Napasobra yung pagmamahal ko sa kanya kaya binigay ko lahat. Ano? Nay, anong ibig niyo sabihin dyan? Huwag niyo sabihin... Kung iniisip mo, binigay ko sa kanya lahat ng ipon natin. Hindi ka nagkakamali. Tama ka. Nay! Naawa kasi ako sa kanya, anak. Sabi niya, kailangan ng pang-ospital ng tatay niya kasi may cancer daw. Kaya nagbigay ako. Konti lang naman. Kailangan lang daw ng pang-dextrose. Tapos sumunod, yung nanay naman daw niya yung may cancer. Di nagbigay ulit ako. Tapos sumunod, yung kapatid naman niya yung may cancer. Ganun ba? Oo. Nasa lahi raw nila, kaya minigay ko lahat ng ipon natin para gumaling silang lahat. Nay, bakit naniwala ka sa ganun? Kasi sabi niya babayaran naman daw niya ako Sa tingin ninyo, babayaran niya talaga yun? Hindi. Kasi binlock niya na ako sa lahat ng social media niya, pati yung sa cellphone number niya. Hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira talaga kasi hindi naman pala totoo yung binigay niyang address sa akin. Anak, huwag ka magalit sa akin ha, please. Paano hindi ako magagalit? Pinaghirapan ko lahat ng inaabot ko sa inyo. Tapos malalaman ko, binigay nyo lang pala sa ibang tao? Ang lakas ng loob yung problemahin ang problema niya pero hindi nyo inisip yung naging paghihirap ko. Anak! Mamaya na tayo mag-usap, Nay. Baka magdilim pa yung paningin ko Aalis muna ako. Uuwi na lang ako. Pagkaya ko na kayong harapin ulit.
Papadudot, muntikan ko nang aminin noon kay nanay ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Para maintindihan niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para lamang kumita ng pera. Para lamang makapag-ipon kaming dalawa. Pero itinikom ko na lamang ang bibig ko. Masyado nang maraming nangyari at baka mas lalo pang sumama ang loob ni nanay kapag nalaman niya ang katotohanan. Nagpatuloy ako sa aking buhay at kinausap si Deli para humingi ng tulong para makahanap ng paraan na matunton ang sugar baby ng nanay ko. Para lamang mabawi ko naman kahit kalahati sana ng pera na ibinigay ni nanay sa kanya. Naging malabo na rin na mahanap namin dahil si nanay mismo ay ayaw nang makaharapa ang lalaking yon. Ipagpasa Diyos na lang daw namin ang lahat para sa mga ganong tao na nanggagamit ng kapwa nila para sa pera. Bigla naman akong kinabahan dahil tulad ng lalaking yon ay namimera din ako ng iba. Pinabayaan ko na nga lang din, Papa Dudut. Siguro'y yun na rin ang karma ko dahil sa mga pinerahan kong matatanda. Pero hindi naman ibig sabihin ay hihinto na ako sa kalakaran. Ang pagiging sugar baby lang ang alam kong paraan para mabuhay kami ni nanay at makabawi ulit. Papadudot, nagpatuloy ako sa ganong buhay. Nagsimula ulit kaming mag-ipon. Ang mahalaga na lamang sa ngayon ay natuto na si nanay at nangako na siyang hindi na ulit magpapahulog sa isang sugar baby o baby boy. Maraming pong salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Paulo. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala namang masamang ipakita ang pinaghirapan mo sa iba. Pero meron yung iba na para bang sumosobra na at hindi na nakakatuwa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang mag-flex ng mga pinaghirapan mo? Dear Papa Dudut, mabuhay kayo buong team ng Barangay Love Stories sa #1 radio station sa Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. Ako nga pala si Brian, 35 years old at gusto ko lang idulog sa inyo ang problema at kwento ko tungkol sa babaeng nililigawan ko. Siya si Barbie, 25 years old at sosyal. Na-challenge ako noong simula dahil baka high maintenance, pero inassure naman niya ako na hindi siya ganong klase ng babae. Ora lang daw talaga niya ang pagiging sosyal. Kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, sa kanya talaga ako tinamaan ng husto, Papa Dudut. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko siya. Nasabi ko na nga rin yon sa dating kaklase at kaibigan kong si Martin. Binida ko talaga si Barbie sa kanya para suportahan nito ang feelings ko. 10 years ago nang magkaroon ako ng seryosong relasyon, Papa Dudut. 5 taon din kami ng ex kong yon bago ko nalaman na ipinagpalit niya ako sa isang matandang mayaman. Dinibdib ko yon ng sobra at mula noong nagkahiwalay kami, puro lang ako panghaharot sa mga babaeng nakikilala ko, pero wala naman akong balak na seryosohin sila. Siguro dahil bukod sa hindi pa ako ready ay hindi rin ako totoong interesado sa kanila. Pero nung dumating si Barbie sa eksena, Papa Dudut, nagbago po ang lahat. Naramdaman ko ulit yung kilig at kakaibang saya kapag may nakilala kang taong gusto mo. Kapag kasama ko si Barbie, ang gaan lahat ng nararamdaman ko. Dinadaldal ko nga si Martin tungkol doon nang minsang nagkainuman kami sa bahay. Panay lang ang kantsaw niya sa akin dahil sa wakas daw ay nadali na ako ni Cupido.
Himala talaga na bigla kang nagpainom ah. Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Hayaan mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo, pre. Bakit ganyan ka na? Nabetsin ka ata ng sisig eh. Awat ka na sa pulutan ha. Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo tong nararamdaman ko tapos panaybasag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig ha. Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo ah. Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Huwag mo naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung Dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan parang si Julian San Jose. Pangkalendaryo. Jackpot ka na dyan, pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit eh. Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo nung ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin eh. Tapos nung nag-break kayo, lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka eh. Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako pre. Parang bromance ah. Parang kabit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Panira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat wag rin masyadong mabagal, ha? Kasi baka mamaya masalisiyan ka pa. Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may pa-abs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babaeng hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar ha. Kaya tinan mo, makakabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwewelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak eh. Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie, sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman. Kung saan na napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit magkausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ng focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yon ay punong-puno ng kilig ang dibdib ko? Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya. Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila. Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noong una pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong
magseryosohan na kaming dalawa. Buong gabi kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na ngayon ng lahat kaya kinansyawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Di ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako, kaya dapat ako magbayad. Eh pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangitiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Naku, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung nilang afford mo. Aray naman. Nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to. Nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha. Pinaghandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na mayroong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya nating ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya ko magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano bang steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun. Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina mo pa pasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan ng pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw. Kaya huwag mong bibiruin tong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman. Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yun ha. Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo na itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa imamay day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papa Dudut, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga maalaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yon sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ng paraan. Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok
na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon. Dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, Papa Dudut. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang luging investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Naambunan na rin ako syempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, Papa Dudut. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon. Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ko nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganun kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una inakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi pa naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga sala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi ang mamahal nga ng mga benta. Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, dun tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit gumawa pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga. Pag ako sinumpong baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunos ka maigi ng kamay mo, ha? Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa ro sa sulok, oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na.
Wag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Wag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo. Dahan-dahan lang sa paghawak ha. Kasi tinitignan na nila tayo eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ko saglit. Harangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ngang picturean yan. Kaya nga simple tayo, di ba? Harangan mo ko dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo ha. Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to, tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako, hawak yung pangarap kong bag. Ay, grabe yung kaba ko dun ha. Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo usasain. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na akong ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili ah. Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Di naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina, magbumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya itiko mo lang yung bibig mo ha. Atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures. Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yon. Nakahiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yon. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Ganon na siya kakomportable sa akin, Papa Dudut. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw sa kanila. Ayos talaga pag in love ka eh, no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, panay ang libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy itong biyayang natatanggap ko sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya? Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga eh. Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatubili na iwagayway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Nanlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre. Anak ka naman ng tipaklong eh. Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Eh ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Uso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirapan mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung finiflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos magpipicture siya.
at ipopost siya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagay-way mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social climber. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yun. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagnanakaw na yung ginagawa niya? Parang inangkin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko picture lang yun. Wag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue, kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na iniiyak kada may pinopost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kaming nadaanan. Sabi niya, picturean ko daw siya doon. Kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Ay, parang ako na iniiyak sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo magpicture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picture ako siya doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop. Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinahubad kay Barbie yung kwintas tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niya i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ang ina-upload niya. Ayun, kumalma bigla. O anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon? Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka, pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin, Papa Dudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin. Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang, nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inalis sa buhay ko ng mga taong ganito. Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papa Dudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Kade-date namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag nati-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ang mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula.
Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahal ang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nagpicture sa paa niya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut. Napagod yung pa akong umaura, ha? Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling magpicture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro, kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo magpicture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede, no? Kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo. Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuan ako sa gusto mo mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin. Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Ay, nako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas praktikal na alam. Mas praktikal? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets? Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Eh bakit hindi na lang tayo pumunta ng Korea para totoo na? Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Eh sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan. Nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. E di i-hide natin sa kanila. Basta yun lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon ha. Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyupsal. Perfect yun, di ba? Perfect yun! Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan.
Alam ko na bibigla ka pa lang ngayon. Pero mamaya pagka-uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yon inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na't nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Iyang hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Hello, Martin, saan ka? Siya tayo? alas 10 pa lang ng umaga, pre. Okay na yan. Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga, alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broke nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya pumapangit tingin sa atin ng mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papano. Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya niyo pa naman tingnan dun sa mga picture niyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh. Hindi naman talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami dun. Si Barbie may pakana nun. Bumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Ay, mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap na may nasasaktan tayong tao. Ay, tama ka. Sige, pass muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre. Ano man maging resulta ng pag-uusap niyo ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Huwag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. O sige, ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit ayoko pero sige, tawagan na kita para magkali naman na.
Mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka nalang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo? Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka nalang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bala ko talaga na i-ghost ka eh. Para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal na makipag-iwalay. Ang galing mo rin no? Matapos mo akong makuha tsaka ka biglang aayaw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki eh. Sa una lang kayong magaling. Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ay. Kaya gusto ko na rin aminin sa'yo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yun nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun no? Kapal na mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto. Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka wala naman akong ginawang masama ah. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman di ba? Ang babaw ng panghuhusga mo sa akin? Barbie, ang gusto ko lang sana. Tuloy-tuloy ang sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo. Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasan ni Barbie. Nang hinayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko. Ayoko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng dawan ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.